ako. Come on! Praise the Lord! Come on! Sige po, praise the Lord! Palakpakan po ang Panginoon. Hallelujah! Sabi nga po ni Elder AJ, iyan na ba ang pwede nating ibigay sa Panginoon? Hallelujah! Praise the Lord! Sige po, tayo nga tayong lahat. Tayo! Para po magising tayo. Taas ang kamay! Ayan. Praise the Lord. Tapos, ayan. Sige. Taas. And then, sisigaw po tayo. Sabay-sabay ng praise the Lord. 1, 2, 3. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless the name of the Lord. Yes. Amen. Praise the Lord. Yan. Gising na po uli. Ang bawat isa po. At po kasi, sige po, pati na malyarta na ululok. Nakalingon ko na eh. Sabi nga po kasi nila, ito po kasing oras na daw ay nakakaantok daw. Pero pag meron pong matutulog dyan, tapos sigaw kayo ng hallelujah, tapos mag-hallelujah niya, natutulog pala, naalala ko lang po yung isang pastor, kasi yung isa doon nakatulog, tapos nakita ng pastor natutulog, lahat, sabi ng pastor, lahat ng gustong pumunta ng impyerno, magsabi ng amen. Amen! Ayun, you can do the math, you know what happened after that. Anyway, so wala pong matutulog. Pag-usapan po natin, patuloy po ang salita ng Diyos dito po sa ating seryeng Living in the Last Hour. So, malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Sabi nga ng ating mga pinag-aaralan, noon pa, sabi na, we are living in the last days. Ngayon, last hour na lang daw. So, palapit na pong palapit ang ating pagdating ng ating Panginoon. Kung 2,000 years ago or over 2,000 years ago, sinabing malapit na ang Panginoon. Hindi mas malapit na po ang kaya nga last hour ang ating mong pinag-usapan. Kaya nga po, gising na tayo, sabi nga natin ginawa kanina. Gising na po tayo sa ating pagkakatulog. Wake up from our slumber. Yung pong una nating pinag-usapan, if you remember. And then be prepared at all times. Lagi na po tayo maging handa ngayon. At hindi lang po talagang handa, maging faithful pa rin po tayo. Yung pagiging faithful ay magiging fruitful ang ating pong paglilingkod, ang ating pananampalataya. So alam naman natin, isang fruit siguro na ating pwedeng maipakita, may pamuhay ay yung Galatians 5:22-23. Marami po ang memorize dito. The fruit of the Spirit. Be faithful by being fruitful. Pero on top of that, alam po natin sa ating pinag-uusapan, mamumunga po tayo ng mga kaluluwa sa ating mga buhay. Amen. At ito pong pamumunga ng kaluluwa, ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa paglilingkod. Paglilingkod po sa ating Panginoon. So, paano po natin paglilingkuran ang ating Panginoon? So, alam naman natin, one way, yung mga awit, kami pong mga mangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Pero there are many ways para po mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. Yan po ang ating pag-uusapan, pagbubulay-bulayan sa maikling oras po ng ating pananambahan, pag-aaral ngayong hapong ito. Hallelujah! Praise the Lord. Tayo po manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, muli sa hapong ito sa isang maikling pagbubulay ng iyong mga salita na aming dalangin ang pagkilos ng iyong kapangyarihan, ng iyong Santo Espiritu, at patuloy na mapuno ang sanktuaryong ito, ang bawat puso, ang bawat kaluluwa, ngayong hapong ito, kasama po ng aming mga naka-online na hindi lang po namin maramdaman, magkaroon po kami ng katiyakan na nandito ang iyong presensya at ang iyong kapangyarihan, ang siyang kikilos sa aming kalagitnaan, at wala kaming ibang nais may taas maliban sa iyong dakilang pangalan. Kristo Jesus. Kristo Jesus. Sige po, isang palakpak para sa Diyos. Hallelujah! Amen! So, serving ang ating pong pinag-uusapan. So, alam naman natin, good morning, shoppers! May yata yung nagbaro ni, happy to serve. alam naman natin, tapos, sabi ng iba naman, we don't serve coffee. We serve people, not coffee.
So, bali ni, datang anak niya. Nani ito? Balo, pata mag-promote ko niya. Meron po isang Starbucks. Okay, sabihan ko niya, banta mo ta. Madalas na kumang karina, kung may kunyari kayo po. Kaya nga sabi po natin, bawas-bawasan muna yung Starbucks, yung mga nag-youth ka para makapag-ipon po tayo. We serve people, not coffee, ang sabi po nila. So patungkol po sa paglilingkod. So punta po sa isang grocery, masayang araw. So, nandito. Matutod na rin nga na kami. Praise the Lord. Hallelujah. So, serving. So, ang pag-usapan po natin is serving Christ. Paano po natin paglilingkuran ang ating Panginoon? Gaya nga po ng aking sinabi kanina, this is one way. Yung mga umaawit, ay yung mga nagtuturo sa mga kabata, mga Sunday school, mga CU, at marami pa pong paraan. Pero serving Christ is serving people. Serving Christ is by serving people. Pero bago po tayo pumaimbulog doon sa talagang sentro ng ating pag-uusapan, tignan muna po natin itong mga ibang talata patungkol po dito sa ating pag-uusapan na masusumpungan po sa sulat ni John 15:14-16. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ang sabi po ng nasusulat, "You are my friends if you do what I command. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because as a servant does not know what his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Instead, I have called you friends." Ano yung takla ito? I am. So, ako po magkanto. I am a friend of God, di ba? So, tuloy po natin yung susundala. "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, so that whatever you ask in my name, the Father will give you." Fruit that will last, yung po mga bungang that will last, ay ito po yung mga bungang kaluluwa na makikita po sa ating mga paglilingkod, sa ating pong pagkakilala, sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Tuloy po natin. Kasi po, merong mga mananampalataya, even pastor, na sinasabi po nila, hindi na pala tayo servant, tayo ngayon ay mga friend of God na, mga children of God. So, pwede na tayong, huwag masyadong serious na, huwag na tayong maging seryoso sa paglilingkod. Total, hindi na tayo mga servant ngayon. Pero yung pong pinag-uusapan natin, yung pagiging friend po talaga ng Diyos, yung pagiging friend, you are my friends if you do what I command. When we do what Christ is commanding us, that is what we call serving. Yung pong tawag nating serving. At pag sinasabi mong serving, tama, say, tayo po yung mga anak ng Diyos, tayo yung mga kaibigan ng Diyos, pero kung babalikan po natin yung mga mangangaral, si Apostol Pablo, James, Peter, Jude, maging si John, sila po ay mga anak ng Diyos, mga kaibigan, pero ang tawag po nila sa kanila, dahil sila po ay talagang buong puso sa paglilingkod sa Diyos, ang tawag po nila sa kanilang mga sarili, bond servant of Jesus Christ. Si Paul po sa Romans 1:1, Paul, a bondservant of Jesus Christ. James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ. Peter, a bondservant, apostle of Jesus Christ. Jude, a bondservant of Jesus Christ. And John po sa Revelation, sabi po niya, servant ng ating Panginoon. Hallelujah. So ito po ngayon ang ating pag-usapan. Kahit po tayong mga anak ng Diyos, mga kaibigan ng Diyos, pero hindi po natatapos doon. Tayo po'y magpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na maraming pong paraan para maipakita natin ang paglilingkod sa Diyos. Kasama ng mga iba't ibang bunga ng ating pananampalataya, bunga ng mga kaluluwa, at sa ating pong pang-araw-araw na buhay, paano po makikita ang bunga ng ating paglilingkod. Ito po yung sentro ng ating pag-uusapan, masusumpungan po sa sulat
ng Mateo 25:31-40. Matthew 25:31-40. Basahin po natin. When the Son of Man comes in His glory. When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. So dito po natin makikita kung sino talaga ang mga anak ng Diyos, yung mga sheep at yung mga goats. Sino po yung mga goats dito? Wala naman eh. So yung mga goats, magsabi ng meh. Wala. Sheep separates the sheep from the goats. And then, He will put the sheep on His right, and the goats on His left. So, talagang hiwalay. Hiwalay. Kung hiwalay. Hindi po yung puti sa dikolor. Hiwalay. Yung sheep from the goats. Then the King will say to those on His right, "Come, you who are blessed by my Father. Take your inheritance." Wow! The kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry. Ito po. Dito po tayo magbubulay sa ating pong ginagawang paglilingkod. At dito pa lang, kahit dito pa lang po makikita natin kung ano po yung ibig sabihin, panawagan ng Diyos, kung paano po tayo makapaglilingkod kay Kristo Jesus. Serve Christ by serving people. Ang sabi po, for I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. Indeed, I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Then the righteous will answer him. So listen up, ito na po yun. And the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? Kailan nangyari yun? Ang sabi po ng mga righteous, when did we see you a stranger and invite you in? Or needing clothes of you? Ang sabi po ng mga righteous, when did we see you sick or in prison and go to visit you? The king replied, truly, I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. That is, serving Christ by serving people. Last verse na ba tayo? Tapos na pala. Ito po yung ating sinasabing paglilingkod, kung paano po natin mapaglilingkuran ang ating dakilang Diyos. Kunyari, yung pong mga chef na nagluluto, paglilingkod kay Kristo, yung mga chef na nagluluto, o kaya yung mga nanay na nagluluto, iahapag yung kanyang niluluto sa kanyang pamilya. So, andito yung kanyang niluluto, Kristo, ito na yung pagkain mo. Hindi naman ganun, di ba? Yung mga nagluluto, mga chef sa mga restaurant, ihahapag po yung mga kainan. Kristo, Panginoong Jesus, ito na yung pagkain, pinasarap ko na. Hindi ganun eh. Serving Christ is by serving people. Nakakasunod po dito sa ating pinag-uusapan. Amen. Serving Christ by serving people. Kaya nga po, ito pong ating pinag-aaralan ito ay continuation lamang ng ating pinag-aralan yung mga nakaraan. Remember? Yung pong parable of the 10 virgin. Yung pong paghahanda ng mga 10 virgin. Yung pong nauna pa doon, yung pagkakatulog, magigising na raw tayo. Tapos yung 10 virgin, yung 5 hindi nakahanda. Meron nga silang dalang mga oil, pero kulang, ibig sabihin, hindi sila talaga handa. Tapos, sinunod, itangin naman ko. Itangan nga limarimlan eh. Tom. May excite ko po, praise the Lord. Hallelujah. O, tuloy natin. Yung parable of the 10 virgin. Meron po silang oil, yung 5, nakahanda, yung 5, nakahanda nga, pero kulang yung kanilang paghahanda. Pagkatapos po nun, pumunta po tayo yung isa pa,
yung parable of the talents. Ibig sabihin, kailangan ng paghanda, tapos pinakita ng Diyos yung ating mga talento, at ngayon po, paano natin gagamitin yung mga talentong yan. Yung mga talentong yan. Maaaring iba-iba po yung ating talento, maaaring paglilingkod, kahit hindi po dito sa pulpit, meron po tayong pwedeng magawa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Dahil po itong pinag-uusapan natin, kaya nga po tinuturo sa atin ng ating Panginoon itong paglilingkod na ito, tayo pong mga mananampalataya na niligtas ng Diyos nang dahil sa Kanyang biyaya, ini-expect po ng Diyos sa bawat isa sa atin na paglingkuran ang ating Panginoon. Serving is expected of us by God. Inaasahan po talagang gusto pong makita ng Diyos na tayo nga ay hindi, yung unang-una, hindi natutulog. Na tayo ay hindi handa po tayo, na tayo nga ay merong talento at yung pong mga talentong yan ay pwede nating gamitin dito po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Kaya nga, sinabi, the king will reply, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. So ano po yun? Bigyan po natin ng mga ilang halimbawa mamaya, pero kahit hindi na sila, yung mga ilang halimbawa na bilanggo daw sila. Binisita niyo ako, sabi ng Panginoon. Tapos lahat. Panginoon, hindi naman namin ito ginawa sa iyo. Yung nga sinasabi natin kanina. O Panginoon, wala na po sa bilangguan ng ating Panginoon yan, di ba? Nabuhay na maguli ang ating Panginoon. Ibig sabihin po, anuman daw ang ating ginawa sa ibang tao, ginawa natin para sa Diyos, ginawa na natin sa ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi po ng salita ng Diyos sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, for you have been called to live in freedom, my brothers and sisters. Pero wag po natin gamitin ang freedom na ito para daw po sa ating pangsarili, sinful nature. Ang sabi po ng ating pinag-aaralan, use your freedom to serve one another. Use your freedom to serve one another. Hindi lang basta to serve one another. Meron pang kasama, one another, na may pag-ibig. Kasi pag ginagawa mo ang paglilingkod sa iba na wala namang pag-ibig, magiging walang kabuluhan po yan. Diba? Sabi po ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians 13, kahit daw magsalita tayo ng iba't ibang wika na katagang nakakamanghang mga pananalita, wala namang pag-ibig, nag-iingay lang tayo, sabi ng salita ng Diyos. Tapos, sabi doon sa verse 2, kahit na mapagalaw pa tayo, yung mga bundok ay mapagalaw natin dahil sa ating mga pananampalataya, yung ating mga kaalaman ay talagang magamit natin, pero wala pa rin pag-ibig. Wala tayong kabuluhan. Sabi pa rin sa verse 3, kahit ipamigay daw natin ang lahat ng ating mga kayamanan, ipasunog pa natin ang ating mga katawan, wala namang pag-ibig. Wala tayong naging pakinabang. So, one another with love. Ang sinasabi po ng ating. So, sa ating po paglilingkod, anong mga paglilingkod na yan? Una po, tignan natin sa ating paglilingkod, ano man ating ginagawa, lagi pong may bottom line, pag-ibig na nanggagaling sa ating mga puso. Siyempre, pag-ibig na nanggagaling sa puso, hindi naman pag-ibig na nanggagaling sa ating mga atay. Meron mga ganun. Wala niya na Hans. Lagi po nanggagaling sa puso ang ating mga paglilingkod na ginagawa sa ating Panginoon. Even though I am a free man with no master, I become a slave to all people. Si Apostol Pablo po, ang sabi po niya, naging alipin ako sa lahat ng mga tao, alang-alang kay Kristo, may dala ko lamang sila kay Kristo. Ang sabi po ng sulat ng Korinto. You see? We don't go around preaching about ourselves. Hindi kami nagmamayabang para magaling kaming mangaral, magaling kaming ganito, we preach that Jesus Christ is Lord. Ang sabi po, uli ni Apostol pa, we preach that Jesus Christ is Lord and we ourselves, ito po ang ating sinasabi, naglilingkod kami, mga servant lang ng ating Panginoong Kristo Jesus. Alang-alang kay Kristo, we are servant. So, ang ating pong ginagawang paglilingkod, dito po talaga,
this will come to the bottom line kung ano po talaga magiging puso ng ating paglilingkod para sa Diyos. Kaya nga, pag tayo daw ay naglingkod, talagang wholeheartedly serve, wholeheartedly. Pag naglilingkod po tayo, yung mga usher, gamitan na kayo na. Yung ating mga, good morning po. Good morning po. Good morning po. Gaya, abaw niya kay. You can do the math. Yung aking ibig sabihin, pag talagang naglilingkod, talagang buong puso. Yung talagang ngiti mo, nanggagaling talaga sa puso. Nangingiti nga lang, pagtapos tatalikod ka, hindi pala totoo yung ngiti, pagbati. Sa ating pong mga bisita, welcome po tayo dito. Ngayon, hindi po ito aksidente. Para po maipakitang, this is the church that has passion for God. Hindi po passion for God and compassion for man. Serving para sa mga tao. Amen. Amen. So, ayun. Guess yun na po, no? Kahit po yung mga awit na we magnify. Pero dito lang pala sa, pagdating mo sa ilalim, meron kang nasa lubong na, di ba? Sa ganun, kay pati ba ko pang may preach sa ganun ko niya naman. Nasira ako tuloy pagsamba. Wholehearted. Kasi pag wholeheartedly, talagang kahit ano pong mga pagsubok ng ating mga paglilingkod sa Diyos, hindi po tayo igugupo ng mga pagsubok habang tayo po naglilingkod sa ating dakilang. Mga malilit na bagay pa lang, pero meron pang mga malalaking bagay na pwede pong hilahin, subukin yung ating ginagawang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. So, sabi nga, whether you eat or drink, whatever you do, lagi po yan, do it all for the glory of God. Hindi para sa tao, hindi para sa manager, hindi para sa boss, hindi para kay pastor. Do it all for the glory. Do it all for the glory of God. Amen. Kasi po, ini-expect po tayo ng Diyos. God expects us to serve by helping others. By helping others para po mag-glorify, may taas ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi po tayo naglilingkod para mairangal natin ang ating sarili. Ayan ha, nakita mo naman yung aking ginawa ha. So siguro naman, ilalakad mo na ako sa yung boss niyan. Siguro naman, ilalakad mo na ako kay ano yan para sagutin niya ako ha. Ating pang magpasagot kayo eh. Siguro naman, ilalakad mo niya sa kanya para naman mapansin na ako. Ang tagal ko nang nagpapansin sa kanya, hindi pa ako napapansin. We will do everything. Whether we eat or drink, whatever we do it all for the glory of God. Praise the Lord. Kaya nga, ito po yun eh. Sabi nga natin, nasa atin ang Panginoon, nasa atin, you are the light of the world. Ang sabi po ng Matthew 5:14, you are the light of the world. Yung pong a city set on a hill cannot be hidden. So pag tayo po ay light of the world, hindi po itinatago, di ba? Meron kang ilaw, kaya lampara ka. Siyempre hindi mo itatago yung ilaw mo, yung kandila, pag walang power. Magkakandila ka, itatago mo sa ilalim ng upuan, saan mo ilalagay? Of course, itaas ng mesa. Ito po yun para makita yung liwanag, magliwanag po. At ito po yun. Nagliliwanag po kaya yung ating mga buhay. Let your light so shine upon men that they may see your good works. Bakit po? Let your light so shine upon men, before others, that they may see your good deeds and glorify your Father which is in heaven. Ito nga ang sinasabi ng ating pinag-aaral. Whatever you do, whether you eat or drink, whatever it is, do it all for the glory of God. Do it all for the glory of God. Let your light so shine upon men that they may see your good deeds, good works, and they will glorify your Father which is
in heaven. Kasi ganun po, bakit kaya, why there are some people na hindi pa nagiging Kristiyano? Ang sabi po ng isang mangaral, kasi daw, they never met a Christian. Hindi pa sila nagiging Kristiyano kasi wala pa silang nakausap, nakikita mga Kristiyano. Yung isa naman, ouch, mapapa-ouch po tayo. Bakit yung mga iba hindi pa nagiging Kristiyano? Kasi they already met a Christian. Paano kaya yon? Yung iba hindi pa nakakatagpo ng Kristiyano. Yung mga iba naman na hindi pa talaga naging Kristiyano, nakatagpo na ng Kristiyano. Bakit nakatagpo sila ng Kristiyano? Hindi pa sila naging Kristiyano kasi po yung Kristiyano, nagkikristiyanuhan lang. So alam naman natin, pag ang isang tao nagkikristiyanuhan, saan siya pupunta? Langit-langitan. Di ba? Sobrang niyak sigat. Anyway, ito po yun. Kaya nga, paano natin sila maihikayat na meron nga tayong Kristo sa ating paglilingkod? Nakikita ba talaga ang liwanag, tunay na liwanag na paglilingkod, na walang hidden agenda pag tayo po ay naglilingkod para sa ating Panginoon. Pag tayo po ay tumulong, huwag mong kalilimutan, ha? Kaya ka lang nakapag-abroad, tinulungan kita. So pag andun ka na, pag uwi mo, huwag mong kalilimutan yung aking pasalubong. Marami pa. So huwag mong kalilimutan. Yung sinabi ko nga kanina, huwag mong kalilimutan na pag tinulungan kita, yan, ilakad mo naman ako kay boss para ma-promote ako. Yung pagtulong po, yung paglilingkod, ay hindi nagpapautang ng loob. Amen. Amen. Kasi nga, pag hindi ka nagpapautang ng loob, ginagawa mo yan para sa Panginoon. Di ba sabi ng salita ng Diyos, ang sino man daw nagpapautang sa mga mahihirap, ay nagpapautang sa Diyos. Proverbs 19:17 nga ba yun? He who lends to the poor, lends to the Lord. So, yun po, para it always boils down, points down, para po sa paglilingkod, galing po sa puso, para sa ating Panginoon. Anyway, amen. Those who oppress the poor, ito po yung isa pa, those who oppress the poor, insult their maker, but helping the poor honors him. Dagdag lang po sa sinabi ko kanina. Helping the poor honors him. So ito pong mga huling oras na ito ng ating buhay, ng ating paglilingkod, sabihin natin ng ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kailangan po nating talagang maintindihan na kaya po tayo nakagagawa ng ganito. Hindi po natin talaga kaya kuminsan. Nahihirapan tayo madalas, hindi lang kuminsan. Pero kakayanin po natin yan. Bakit po natin kakayanin yan? Because serving is a result of grace. Ang serving po ay bunga lang po ng biyaya ng ating dakilang Diyos. Alam niyo po natin, di ba? Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith. Through faith sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At ang dahil sa biyaya niyan, ilagay po natin, tayo ay pinatawad ng dahil sa biyaya ng Diyos. Pero sasabihin natin, mahirap magpatawad. Kung alam mo lang ang kanyang... Pero pwede po tayong sa ating sarili, hindi talaga natin kaya. Lahat na ating gusto natin gawin, hindi natin makakayanan yan. Yung mga paglilingkod, napakahirap. Paano pa tayo tutuloy sa mahirap na paglilingkod? Pero we can. Dahil lang po sa biyaya ng ating dakilang Diyos. Serving is a result of God's grace. It's a result of God's grace. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no. Ito na po yun. Hindi natin kaya, parang nahihirapan po tayo, pero grace pa rin ng ating Panginoon. It teaches us to say no to godliness and worldly passions and to live self-control. Ito po yun. Yung grace ng ating Panginoon, serving because of the grace, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age ng dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Ano po ang ating ginagawa? Sana na lang nung makilala natin ang ating Panginoon.
Kinuha na tayo ng Panginoon para wala ng problema, para tuloy-tuloy tayo sa langit. Kaya lang, wala tayong reward. Gaya po ng, remember yung pong nakapako, na lumapit sa Panginoon, sabi niya, today, you will be with me in paradise. Kaya lang, hindi na siya nakapaglingkod, wala na siyang ginawa. Pero dito po, andito pa tayo, ano pa ang ating gagawin? Ano pa ang ating hinihintay? Hinihintay natin kanyang pagdating, pero habang hinihintay natin, hindi na po tayo basta uupo lang. Meron pong panawagan ang Diyos sa bawat sa atin, ang paglilingkod po sa ating dakilang Diyos. While we wait for the blessed hope, the appearing of the Lord, glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself to redeem us from all wickedness and to purify himself as a people that are his very own, eager to do what is good. Eager to do what is good. Ito po ang hinihintay ng Diyos sa bawat isa sa atin. We will be eager to do kung ano ang mabuti. Whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Let your light so shine upon men, and they will see your good works and glorify your Father, which is in heaven. So, ang ibig po sabihin nito, tayo nga ay naligtas na, pero hindi po natin basta inahayaan na lang natin ang ating kaligtasan. We have to work out our salvation. Inaalagaan po ang ating kaligtasan. Kasama po yan ng pananalangin, ng pagbabasa ng salita ng Diyos, at kasama po yung ating pinag-uusapan ngayon, work out our salvation. Gagawa po tayo ng kabutihan, magbubunga ng kabutihan ang kaligtasan na sa atin. Dito po sa ating pinag-aaralan. Dear friends, you always followed my instruction. Ang sabi po ni Apostle Pablo sa mga taga-Pilipos, you always followed my instruction when I was with you. And now that I am away, it is even more important. Work hard. Work hard to show the results of your salvation. So, yung alam po nating madalas nating marinig na talagang pag tayo daw ay naligtas na, okay na tayong mag-slumber, magtatamad-tamad. Okay na tayong maging hindi masyadong handa, gaya po ng kalahating 10 virgin. Okay na kahit ano bang talentong yan. Basta kung ano yung kesera-sera, whatever will be, will be. Pero dito po, work hard to show the result of your salvation. Paano po? Obeying God with deep reverence and fear. Obeying God with deep reverence and fear. So, obeying God with deep reverence and fear, marami po yan, alam naman natin, when we go to the Word of God, basahin po, at yung pong mga pinag-aaralan natin, yung ating mga CU, this is only one way part of our serving para po sa ating Panginoon. We were saved by grace. So, sasayangin ba natin? Sasayangin pa ba natin itong biyaya ng Diyos? Magpapatumpik-tumpik pa rin ba tayo sa ating magiging mananampalataya, magiging Kristiyan? Meron namang binigay na talento, ay wala naman akong talento eh. Hindi po maaaring walang iniwan, ibinigay na talento ang ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Maaaring hindi mangangaral, maaaring hindi tagapagturo, hindi propeta, hindi ebanghelista, hindi mga awit dito. Pero meron po tayong kani-kaniya paraan, talentong binigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. We are co-workers po ng ating dakilang Diyos. We are co-workers and we urge you not to receive God's grace in vain. Ito po yung ating sinasabi kanina. Sasayangin pa ba natin ang biyaya ng Diyos habang handito tayo po ay inaasahan, tinatawagan ng Diyos na gumawa po, magtrabaho, maglingkod para sa ating dakilang Diyos. Kahit po si Apostol Pablo, hindi po nagyabang si Apostol Pablo. Sinabi niya, Apostol Pablo, ang lahat, kung sino siya ay pariseo, lahat ng gawa ng mga Hudyo. Pero ang sabi po ni Apostol Pablo, I am what I am. I am what I am. Nang dahil lamang sabi niya, by the grace of God, ito yun. We are what we are right now. Meron po tayong magagawa by the grace of God. I am what I am. And His grace to me was not
without effect. So again, sasayangin pa ba natin yung biyayang yan na ibinigay ng Diyos para sa ating kaligtasan at sa kaligtasan yan, magbubunga ba yan ng mabuting gawa? No! 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 Ang sayo po ni, ala na mga tutod niya. No! No! I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God. But the grace of God. But the grace of God! But the grace of God that is within us! Ah! The grace of God within us. Imposible po talaga. It is impossible not to be transformed and serve God if we truly receive His grace. His grace. For by grace you have been saved through faith. Imposible po na tayo ay talagang to be transformed and serve God if we truly receive. Talagang nasa atin po ang biyaya ng Diyos, ang talagang tinanggap natin ang kanyang biyaya. Nandito talaga yan. Hindi po pwedeng hindi magbunga yan ng mabuting gawa sa ating mga buhay. It is impossible. It is impossible not to be transformed. Matatransform po tayo. Na-transform na tayo and we will continue to be transformed by the grace of God. Kaya po itong mga last hour nito, ito pong last hour, for by grace you have been saved, maglilingkod po tayo nang dahil sa pananampalataya, nang dahil sa biyaya ng Diyos. At ito po ay isang patunay lamang. This is only a proof na tayo nga ay mayroong pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Na siyang ating magiging serving is a proof of our faith. Pag tayo po ay naglilingkod, talagang pinatutunayan lamang natin na nasa atin na si Kristo Jesus. Yung paglilingkod pong yan, patunay po. Kasi nga alam naman natin, ang ating Panginoong Kristo mismo Jesus, siya ay dumating, He came to serve and not to be served. Ang sabi po ng salita ng Diyos, I came to serve and not to be served. Alam po na yan ang ating, di ba? Remember an example ng ating Panginoon? Nung siya po ay nagpakita ng halimbawa ng paglilingkod, hinugasan niya ang paa ng ating mga disciples doon sa nilang Last Supper. Alam po natin ang kwento. Isa lamang itong paraan. Yung paglilingkod po niya, nakita niya yung mga tao. Talagang awang siya nangangaral, 5,000 mga lalaki, so maybe 20,000 yung mga tao or more. At alam niya nagugutom ang mga tao. Pero ano po paglilingkod ang ginawa niya? Pinakain po niya yung mga nagugutom. Pinakain po niya yung mga nagugutom. Ito po ang patunay. Yung ating pananampalataya is only a proof ng ating paglilingkod. Grace is the root of our salvation. Grace is the root of our salvation. Ito po yun. Yung pong pinaka-ugat ng ating kaligtasan ay ang biyaya ng Diyos at ang pong good works. Ito yan uli, over and over again. So, I believe, pag-uwi po natin mamaya, talagang hindi na natin malilimutan na tayo niligtas nang dahil sa biyaya ng Diyos at ang biyaya niyan sa ating pananampalataya at ang pananampalataya niyan ay patunay lamang is a proof na tayo nga ay mga anak ng Diyos at tayo po ay gagawa maglilingkod para sa Diyos. Ng good works is the fruit of our salvation. Sige po, palakpakan ng Panginoon. Praise the Lord. Yung po sinabi natin kanina, for it is by grace you have been saved through faith. Through faith. At hindi po yan natatapos. Yung pong verse 10, ang sabi po ng verse 10, look at verse 10. For we are God's handiwork. We are God's handiwork, created in Christ Jesus. Created in Christ Jesus to do good works. Amen. Which God prepared in advance. Noon pa, inaasahan na sa atin, makita sa ating mga mananampalataya, ang bunga ng ating pananampalataya ay magbubunga ng mabuting gawa. So balikan po natin itong ating talata dito po sa Matthew 25:30. Remember, yung po mga iba, sila daw, ang Panginoon ay nagutom, etc., etc. Tapos,
kailan namin ito ginawa? Tapos, yung sa left side naman niya, sabi ng ating Panginoon sa kanila, Panginoon, kailan namin ito ginawa? Sabi ng Panginoon, dito sa sa last part, di ba sabi ng Panginoon, binasa natin po natin, I needed clothes, you did not get me, and you gave me something, and doon ka po sa 40, doon na tayo sa 40. Ito po yung I tell you, whatever yung pong hindi gumawa, di ba? Yung hindi gumawa, Panginoon, hindi naman namin ginawa ito. Hindi nyo nga ginawa eh. Hindi nyo nga ginawa eh. Kung ando ay hindi nyo ginawa sa mga tao ito, hindi nyo rin ginawa sa akin. Ang sabi po na ito po, di ba, ang liwanag po, yung ginagawa nating kabutihan sa mga ibang tao, ginagawa natin para sa Diyos. Yung hindi natin ginagawa, wala tayong ginagawa. Wala tayong ginagawa para sa Diyos. Ano ang inyong ginagawa? Kayo po ang sumagot. Di ba? Napakaganda po ang salita ng Diyos. So, yun, yung sinabi po natin, hindi naman namin ginawa, so whatever you did not do, kasi nga, ang sabi ng salita ng Diyos, ano po ang bunga ng ating pananampalataya? Sige nga, sabi natin, ligtas tayo, pero wala namang bunga. Patay po ang pananampalatayang yan. Patay ang pananampalatayang hindi nagbubunga ng mabuting gawa. Nasusulat po yan. What good is it, my brothers and sisters? What good is it, my brothers and sisters? Someone claims to have faith. Ayan, liwanag po, has no deeds. Can such faith save them? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food, and if one of you says to them, humayo ka, ipag-prepare kita, ipag-fasting pa kita. Ang sabi po, keep warm, well-fed. Pero wala ka namang ginawa. Sa kanya pong physical na pangangailangan, ano kahulugan yan? Wala. Kaya nga, faith by itself, kung wala itong accompanied na action, ito ay patay. So, papanalain mo, nagpunta ka ng hospital, tapos pinalain mo, tapos meron ka namang bubunutin, o sige kailangan pala niya pambili ng gamot. So ipagpipray kita kahit wala kang gamot, gagaling ka. Nasa hospital nga eh. Iyon pong mga kapatid natin, mga mahal sa buhay, kapatid sa laman. Lalo na po, sabi ng salita ng Diyos, pag gumagawa daw tayo ng mabuti, huwag nating kapaguran ang paggawa ng mabuti. Dahil in due season, we will reap a harvest of blessing. A harvest of blessing. Galatians 6:9. If we don't give up. If we don't give up. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest of blessing. Harvest of blessing. So, ibang salin po, kung hindi po tayo susuko. Ano po ang harvest of blessing? Gagantihan ba? Susuklian ba? O sige, ang Diyos po, pag tayo nagpautang sa mahirap, ang sabi ng salita ng Diyos, Proverbs 17:19 or 19:17, tayo daw nagpapautang sa Diyos. Di ba? Di ba pag umutang ka, pag siningil ka, merong interest. So pag ang Diyos ang nagbalik ng interest, hindi lang basta interest, labis-labis. Siksik, liglig. Luke 6:38. Pag tayo daw ay nagbigay, ang Diyos pag nagbalik, siksik, umaapaw, magkukulang po yung ating mga lalagyan. Gusto ba natin ng ganito? Eh di pumalakpak kayo. Di ba? Sinong gusto ng blessing? Sinong gusto mag-bless? Mas malakas yung mag-bless. Praise the Lord. Talagang blessed to be a blessing. Yung tita Maximo, kaya t-shirt ng tigeta. Amen. So, praise the Lord. Hallelujah. Ala ko pang timer na nang. What happens to those who don't serve God and ignore the needy? So, ulitin lang po natin yung ating binasa kanina.
Then I will say to those on the left, yung pong binasa natin, depart from me. Hindi ko kayo kilala pag hindi dati o gumawa para sa Diyos. At yung pong sa verse 45, pupunta po tayo ng verse 45, napaganda po nito. I will tell you whatever you did not do for one of the least of this, you did not do for me. Sinabi po natin, tama ba yung binasa natin kanina? Balikan lang natin. Then they will go away to eternal punishment. Yung pong mga Kristiyanong hindi gumagawa. They will go to eternal punishment. Sabi nila Kristiyano, pero siguro if we will, titignan po talaga natin, yung pong tunay na Kristiyano, hindi pwedeng hindi mamunga ng mabuting gawa. Ang ibig lang sabihin, hindi po sila tunay na Kristiyano. Yung mga osas-osas na yan, gusto lang nilang, nagkukunwari lang sila. Kasi gusto lang bumalik-balik sa kasalanan. Ayaw na nilang gumawa ng kabutihan. Kasi nga, bakit pa? Kasi anak na tayo ng Diyos, we are saved by grace. Pero kung talagang tunay po tayong naligtas ng dahil sa biyaya ng Diyos, ng dahil sa ating pananampalataya, hindi po pwedeng hindi tayo magbunga. Hindi pwedeng hindi tayo magbago. If anyone is in Christ, he is a new creature. 2 Corinthians 5:17. Bago na po tayong nilalang pag nakikristo na tayo. Yung pong the old has gone, the new has come. At as many as receive Him, John 1:12, lahat po ng tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatan maging anak ka ng Diyos. So kung anak ka ng Diyos, gagawa ka ng mga gawa ng anak ng Diyos. Amen! Nakikita niyo po? Hallelujah! Kabutihan po ang bunga ng ating mga pananampalataya. Depart from me. Hindi po talaga sila 100%. Hindi po sila perfect. Bagsak sila, 74 sila sa tunay na kahulugan ng kaligtasan. Kasi nga, pag alam natin meron tayong mabuting dapat gawin, alam mo, mabuti pero hindi mo ginawa. Yun po yung sabi ng salita ng Diyos, James 4:17. Kung meron tayong alam na mabuti, hindi naman natin ginawa, kasalanan po sa ating Panginoon. So, ipakita po natin. Let us prove our faith in doing good works. Prove your faith in doing good works. Ayan po. By helping others. By helping others, you are serving the Lord Jesus Christ. By helping others, you are serving the Lord Jesus Christ. Lagi po yung aking sinasabi kanina, let us make it a point. Lahat po natin ginagawa, lagi yan nanggagaling sa puso. Ibig sabihin, wholeheartedly, taos puso ang ginagawa nating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sa ating pagtatrabaho, kung taos puso ang iyong pagtatrabaho, rank and file ka man, negosyante, wala sa pagtitinda, pag nagtitinda ka, para mo nang pinaglilingkuran, yung iyong customer na bumibili, pag hindi mo dinadaya yung iyong kiluhan. Pag nagtatrabaho ka, tatay ka, pag umuwi ka, yung iyong pamilya, pag uwi mo, hindi mo pinagbubusitan kahit pagod na pagod. Tama ba yun sa Tagalog? Hindi ka busit pagdating mo ng bahay kahit na pagod ka. And vice versa, yung mga anak mo talagang mahal nyo ang inyong mga tatay, mga nanay. Nakikita nyo yung kanilang pagtatrabaho, yung paglilingkod sa mga nanay, sa mga tatay. Kahit po yung pagliligpit lang ng inyong mga pinaghigaan, mga anak naman. Kahit maghugas lang ng plato. Tulungan si nanay sa mga ibang gawain. And many more, mga maliliit. Mga teachers, pa. Pag tayo ay nagtuturo, hindi lang para sa sweldo. Pag nagtuturo tayo, kung talagang buong puso yung paglilingkod. So, mga maliliit po yung sinasabi natin,
We can serve God in many small ways, in many different ways. Sa pagtuturo, pag tinuturuan mo yung mga bata talaga, gusto mo silang matuto. Hindi lang mo talaga nang dahil sa sweldo. Tayo pong mga nagtatrabaho ng 8 hours, 8 to 5. Magtatrabaho ka, hindi valid. Basta pareho lang kami ng sweldo ng mga yan. Paano ka talaga nagtatrabaho? Whatever you do, whether you eat or drink, do it all. Do it all for the glory of God. Serve Christ by serving people is expected po sa bawat isa sa atin ng dakilang Diyos. Ito po ay resulta lamang ng biyaya ng Diyos. At ito po ay patunay ng ating pananampalataya. Sa ating pong paglilingkod, remember, yung pong mga servant, when comes from flowing or taking care of sheep, ang sabi po ng salita ng Diyos, sasabihin ba ng kanyang master, come in and eat with me? Hindi naman, di ba? Sasabihin ng master, prepare my meal. Ipaghanda mo ka ng pagkain. Ilagay mo yung iyong apron. Serve me while I eat. Paglingkuran mo ako habang kumakain. Then you can eat later. And does the master thank the servant for doing what he was told to do? Of course. Siyempre, rin Of course not. In the same way, when you obey me, you should say, ito po ang mga huling verses natin gagamitin. When you obey me, you should say, we are unworthy servants who have simply done our duty. Simply done our duty. So pag tayo po ay naglilingkod para sa Diyos, talagang sinusunod lamang natin ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Na paglilingkuran natin siya, of course, pero ang paglilingkod po sa Kanya, makikita po yan sa paglilingkod natin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga trabaho, sa palengke, sa mga tahanan, kayo po ang makakasagot. Paano po natin mapaglilingkuran? Sabi po ng ating binasa sa kanina, nabilanggo ako. Pinantahan niyo, dinaraw niyo ako. Meron ba tayong picture dyan? Nabilanggo, sabi mo nga kanina, siya kaya Jesus Ken? Sino kaya si Jesus yung andyan? Siyempre, hindi po yan. Nabilanggo ko, dinaraw niyo ko. Nagkasakit ako, di ba, sa ospital. Meron pa ba? Ayan. Kailangan ko ng damit. Dinamitan niyo ako. Nagutom ako. Kailan ba ng pastor? Jack, maranap na ako. Gutom na ba kayo? Mamaya po. Ayan po yan. Nagutom ako. Yan po ang sinasabi ng ating dakilang Diyos. Dinalaw nyo, pero whatever you did to the least of these people, ginagawa po natin yan para sa Diyos. Ano mang pagtulong ang ginagawa natin para sa iba, paglilingkod po yan sa ating dakilang Diyos. Amen. Pag tayo po'y naglilingkod sa Diyos, ibig sabihin, sinasamba natin ang kanyang dahil ito'y patunay ng ating pananampalataya sa ating dakilang manliligtas. Come on! Kung tayo po talaga, yung mga sheep, goat, yung mga sheep, listen to the voice. Listen to the voice ng ating Panginoon. And they follow me. Sabi nga, ilan ba tayo dito? Tara, punta tayo ng prison. Tara, punta tayo ng hospital.
Hindi po ganoon. Paano po tayo magiging bahagi ng ganitong gawain? One way po sa inyong mga bahay-bahay sa may iba pa, pero dito po sa mga gawain ito. Alam niyo ba, sa pamamagitan po ng ating ginagawang pagbibigay, tuwina, sa ating po mga tithes and offering, iyan po yung ginagamit natin sa ating mga pinakita. Ay hindi lang po yan, mga maliliit pa lang po yan. Meron pong mga malalaking church, mga malalaking pangangailangan, mga kapatid po tayong na-hospital. Ginagamit po ang mga kaloob. Kasama po kayo dito. Kaya po huwag po tayo magsawa, magbigay para sa Panginoon. Kasama po kayo sa paglilingkod na ito para sa Diyos. Hindi po nasasayang ang bawat sentimong ibinibigay ninyo. Hindi po para sa amin, hindi po para sa mga pastor. Para po yan sa gawain ng Diyos. Paglilingkod po yan sa ating Panginoon Diyos. Palakpakan po muli ang Panginoon. Hallelujah. Sa ating pong paglilingkod, ating pong tandaan na hindi po pagalingan sa paglilingkod. Hindi po paramihan ng ginagawa para sa Diyos. Ito po'y palaliman ng puso sa paglilingkod sa Diyos. Ang Diyos po ang nakakakita sa ginagawa nating paglilingkod. Kaya nga ba't, ang sabi ko kanina, sasayangin pa ba natin? Ipapagwalang bahala pa ba natin ang biyaya ng Diyos na nakamtan natin sa ating mga buhay? Praise the Lord. Pwede po tayo. Baka sabihin natin, wala akong, sabi nga kanina, di ba? Wala naman akong talento. Meron po tayong lahat talento. Ang sabi nga po ni Martin Luther, everybody can be great because anybody can serve. Everybody can be great because anybody can serve. You don't need to have a college degree to serve. You don't need to understand the second degree of thermodynamics in physics to serve. Ano po ang kailangan? We only need a heart full of grace. A heart full of grace and a soul generated by love. A heart full of grace and a soul. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever clinging to the cross. I'll follow. Oh, my Jesus, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever leading to the cross. I'll follow you. Follow you. So muli po, narinig natin ang panawagan ng Diyos patungkol po sa biyayang tinanggap natin
dahil po sa pananampalataya. Kayo po ang pwedeng sumagot. Kung hindi pa natin siniseryoso ang paglilingkod sa Diyos, it's about time kayo po, bigay na po natin. Handa ba nating ibigay ang ating mga buhay, ang ating mga puso sa paglilingkod? At kung sakali po, tayo po talaga ay naglilingkod na sa Panginoon, gaya po ng aking sinabi kanina, pwede po nating siyasatin ang ating mga puso. Ano ba ang nagiging motibo ng ating paglilingkod? Ano ba ang nagiging motibo ng ating paglilingkod? At kung sakali naman talaga hindi pa natin naisuko ang ating buhay, gusto nating maglingkod sa Panginoon, pero gusto natin talagang magkaroon ng kaugnayan sa Kanya, maramdaman, maranasan ang Kanyang kaligtasan sa ating mga buhay. Gusto natin talagang makapiling maging Panginoon, maging tagapagligtas si Kristo, nang sa ganon, maging kabahagi tayo sa ganitong uri ng paglilingkod. Ito po ay tamang panahon para isuko natin ang ating buhay kay Kristo Jesus. Gaya po ng aking sinabi, kung sakali man, hindi pa talaga nagiging seryoso ang ating pagiging Kristiyano, ang pagsuko natin sa ating Panginoon, make it a point this afternoon. Uuwi po tayong may kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sa hapong ito. Kinikilala ko ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya ng pagliligtas, at sa isang pananampalataya, O Diyos, ako'y lumalapit sa iyo. Patawarin mo ko sa lahat ng aking mga kasalanan. Maging tagapagligtas ka at Panginoon ng aking buhay. Ikaw ang maghari mula ngayon. Masunod sa aking buhay. Dalangin ko, Panginoon, sa mga pagkukulang na hindi pagiging seryoso sa paglilingkod, ngayong hapong ito, dakilang Diyos. Muli, itinatalaga ko ang aking buhay sa iyo, ang aking sarili sa iyo, para sa isang tunay paglilingkod gagaling sa puso. At salamat po, dakilang Diyos, ayon sa iyong mga pangako, hindi kami magsasawa ng paggawa ng kabutihan bilang patunay ng aming kaligtasan. Dahil pangako mo, sa takdang panahon, makakamtan namin hindi lang pagpapala dito sa sanlibutan habang andito kami, ang iyong pangakong buhay na walang hanggan. Sandalamakandi, salamat po, alam po namin. Sa aming mga pang-araw-araw pang mga pamumuhay, nandiyan ka palagi sa aming mga kalungkutan, O dakilang Diyos. Ikaw ang kagalakan. Sa aming mga panghihina, Ikaw ang aming kalakasan, O dakilang Diyos. Sa aming mga pangangailangan, Ikaw ang katugunan. Salamat po, dakilang Diyos, sa hapong ito, na muli naming naramdaman ang kapangyarihan ng iyong biyaya sa pangalan ni Jesus.